Paano gumawa ng ID picture set sa Canva? 2x2 and 1x1 picture, diretso print na. Let's go! Hello there everyone, I'm Teacher Mariel, your math teacher and a crafter. And today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 2x2 ID picture sa Canva. Disclaimer lang po, para lang to sa mga hindi pa marunong gumawa ng ID picture or well, anyway, tuturuan ko kayo kung paano and paano nyo rin siya ididiretso ng i-print sa inyong mga printer. Okay, so tara na, panoorin nyo to hanggang dulo. So first, let's open the Canva. There you have it. And then, let's create. So, click nyo lang to. Right. And I'm gonna go with custom size. And then I will choose this 3508 times 2480. So that is in pixel. Kasi napaka-importante sa akin na naka-pixel siya because of the quality. There we have it. Ayan na siya. Itong pixel size nito is A4, which is kapag natapos ko na or nagawa na natin yung picture or yung ID picture, na-edit na natin siya into formal attire, diretso print ko na siya sa printer. And then after that, syempre upload your photo. Click mo lang here and then automatically mine is here. This, I'm gonna use this. There we go. And then after you upload that, let's upload more. Syempre upload natin itong yan, yung formal attire. Then open. So, that's very important na naka-formal attire. Let's just wait for this formal attire to be uploaded. Let's wait. Oh, there we go. So, ito na siya. Nandito na siya sa upload. Ito siya. I-click natin. Yan. Okay na. Okay na. Charot. Then, after that, let's remove the background of this photo. So, I'm gonna go with background remover. There you go. So, naka-premium kasi itong account ko. But, kung hindi ka naka-premium, marami namang background remover apps or website na free. So, you can just use background remover in here. So, palakihin natin siya ng konti. There you go. And then, of course, this one, since naka-white background siya. Ito naman, kung meron na kayong naka-ready na ganito, mas okay. Or di kaya naman, kung wala, pwede din naman kayo mag-download ng mga formal attire. Ito, I don't remember kung paano ko ito nakuha, but I think tindownload ko lang din to sa internet. So, yeah, download lang kayo. And then, background remove din natin siya. Since naka-white pa siya, meron pa siyang white background. So, hintayin lang din natin. So, ayun, dahil nga pagtingin ko ay nalobat na pala ang aking microphone, edi ito, mag-voice over tayo. Ang ginagawa ko lang naman dito is minumove ko yung formal attire and sinasakto ko siya sa neck part. Ayan, make sure na sakto siya kasi para mukha talaga siyang totoo at hindi inilapat lang. At dahil sa tingin ko ay goods na siya, ano sa tingin nyo? Goods na ba? Okay, goods na, no? So, dahil okay na nga, ikakrap na lang natin yung photo mismo or yung original photo para maging kapantay na yung mayroong formal attire. Kagaya niyan. Inayos ko lang ng konti pa and then ayan na, tapos na. Of course, let's download it already. I-shift nyo lang to pares and then right click and then download selection. Ayan, adjust nyo lang para mas yung maganda talaga yung quality niya. Ayan, download lang natin siya dito sa ating gallery. There we go. And then after that, let's erase this. Let's delete this. Next is punta tayo sa elements natin. And go with the frame. And then choose this. Ayan. Okay na. Lagay natin siya dyan. Then, syempre, ito kapag nilagay natin yung shape, actually, hindi pa siya naka-size in 2x2. Diba? Wala pa siyang 2x2. So, isa-set natin siya in 2x2 by clicking position. And then, go with the advanced width and height. Ayan. So, kung nakaset itong inedit nyo kanina in 2 inches, lagay nyo lang dito 2 inches by 2 inches since it's 2x2. But since nakaset yung akin as pixel, so I'm just gonna put 618.7 by 618.7. Okay. Ayan na siya. 2x2 na yan. Yan. Naka 2x2 na yan. And then, of course, after nyan, since meron na tayong 2x2 na nakaset, ayan, punta ulit tayo dito sa uploads and then upload na natin yung inedit natin kanina. And ito yan. Ayan yan. Sige, punta sa gallery. Ito yan, ito. Yan. Then upload that. Then open.
So, wait lang natin. Bakit ang tagal? Ang tagal. Ay, ayun pala, uploading pa. So, hintayin natin siya dyan. Ayan. Kung napapansin nyo, meron ako ditong ginawa last time. But of course, I want to teach you on how to do this para naman makatulong kung gusto nyo idagdag sa mga businesses nyo and so on. So, ilagay lang natin. And then, we're just gonna drag it here. Diba? Pwede nyo siyang i-adjust, based on your preferences. So, ayan na siya. Yung sa akin, ganyan lang. Wait, no. Wait, ayusin natin. Yan. And then, pwede nyo din siyang lagyan ng outline para naman mas kitang-kita nyo siya kapag pinirint nyo na siya. So, let's just make it color gray because ayoko nung pag pinirint ay kitang-kita ko yung pagka-black pag hindi nakat ng ayos. And then, you just have to duplicate. Control D if laptop or di kaya naman duplicate. Right-click, then duplicate or just duplicate it. Madalas kasi sa phone talaga ako nag-e-edit ng mga ganito. Ayan. So, there we go. Yan na yung 2x2 natin. Diba, napakadali lang. And kung gusto nyo namang magdagdag ng 1x1 sa ipiprint nyo na ganito, so, duplicate nyo lang ito. And then, pwede nyo siyang i-drag lang ng ganyan. Ayan. As you notice, may nag-sign doon. So, ibig sabihin, gitna na yun. Or di kaya naman, punta kayo sa position ulit. Wait. Duplicate, position ulit. And then, ito, make it 309.3 or 1 inch. 309.3. Kung naka-pixel kayo, kung naka-inches naman, edi 1 inch lang, 109.3. And as you notice, parehas lang din siya. Diba? Same lang. And yun na. That is our 1x1 and 2x2. So, add natin. Then, papakita ko sa inyo paano natin siya. Ayan, ganyan na lang muna kasi super dami naman na nito. Hindi ko pa naman to kailangan, ano? But yeah. After that, let's download it now. So, pag ito-download nyo, just click share. And then, download. And then, ayan, okay na yan. Naka-pixel. Nakaset na yan into A4 size. Then, download. There, wait lang natin mag-download. Yan. Okay, dito na lang natin siya ilagay sa desktop. 2x, set of pictures. Then, after nyan, open lang natin ang ating email. Ito na lang. And then, go to Gmail. And then, let's compose. Then, let's send this to our business email. dhantraps14@gmail.com. Kasi sa cellphone ako magpiprint, hindi sa laptop. Okay. And then, send. Okay. Okay, ayan. Ito na, magpiprint na tayo. Nakasalang na din yung ating A4 na photo paper. And then, let's go. Share. Then, ang ginagamit ko for phone printing is Epson iPrint. Then, A4. Let's use photo quality inkjet. Then, sharpness on. Ganyan yung set ko kapag photo yung piprint ko. And then, done. Then, let's print. Oh, it's ready to print. There we have it. Oh, pinig nyo yan. I-print na siya. Let's look at it. Yan, it's printing. Let's look. There. Tingnan natin kung talagang size niya siya na 2x2 at 1x1. So, wait lang natin siya ma-print. There you have it. Tingnan natin kung talaga nga bang ito ay size 2x2. Yan yung ginagamit ko sa printing. Ganyang klase ng photo paper. It's RC satin. Kasi, mas high quality siya tingnan talaga. So, tingnan natin kung talagang kasukat nga siya. Siyempre, meron ako ditong ruler. So, set natin siya into inches. Ayan. Tingnan nyo. At lapat na lapat. Talagang 2 inches siya. 2. Naka 2 yan. Yan. Kita nyo naman yung linya. Ayan, sige. Tingnan natin. At, taran! Naka 2 talaga siya. Wait. Ano ba? Kasi nagre-reflect yung ilaw eh. Ano ba? Maayos ka. Ayan. Naka 2x2 talaga siya. And tingnan naman natin yung 1x1. Kung talaga nga naman, nakita nyo naman. Walang daya. 1x1 talaga yan. And then, ito naman, kung 1x1 nga. Ayun. Sakto siya sa 1x1.
there we have it. And then, ikakat ko na to. And then, thank you so much for watching. Yun lang for this video. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. See you again on my next Canva tutorial.